kay dakilang Diyos. Salamat kayo, Ama, sa amin. At muli, Panginoon, kami lumalapit at sa yaman ng iyong mabagawa. Muli kami ay nagpapalinis para sa lisipin mo ang aming mga kalooban. At muli, O Diyos, kami ay patawarin sa anumang kasalanan na aming nagawa, naisip na sabi, maging sa mga bagay na dapat namin ginawa na hindi namin nagawa. At muli, O Diyos, salamat sa inyong mabagawa. At muli kami katagpuin, pakahayag kayo sa amin, at ang mga salita mo patuloy na umakay sa amin, ang kamuhian ng masama, at ibigin ng pabuti. Pinupuli ka namin dinadakila, kung aming sa aming dalangin, sa matamis sa pangalan ni Jesus, ang ating sa amin namin. Amen. Praise the Lord. Praise God. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Sa maaring makapakinig sa kauna-unahang pagkakataon, as I post this po sa ating pong group page, maging sa YouTube. Ang tema po namin ngayong buwan ay Hate What is Evil. Tinutunghayan natin ang mga tauhan sa banal na kasulatan na nagkasala and see how God lived with their sin. So, unang pagkakataon, we talk about David's sin, then Achan's sin, King Saul's sin, Eli and his son's sin, Miriam's sin. Nung last Sunday, we talk about Gehazi's sin. At ngayong midweek, we'll be talking about Gilead's sin. Tungayan po natin ang 1 Kings chapter 16, verse 34. 1 Kings, kaunang hari, kaunang mga hari, kabanatang 16, bilang 34. Chapter 16, verse 34 ng unang hari. Ang unang hari ay matatagpuan bago ang 2 Kings. Unang hari, kabanatang 16, bilang 34. Last verse po ng chapter 16. Nang panahon ng paghahari ni Ahab, muling ipinatayo ni Hiel na taga Bethel ang Jericho. Habang ipinapatayo niya ang mga pundasyon nito, namatay ang panganay niyang anak na si Abiram. At habang pinapagawa naman niya ang mga pintuan nito, namatay ang bunso niyang anak na si Segub. Nangyari ang lahat ng ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. Palain po tayo sa pagkabasa po ng kanyang pong salita. Probably, una sa pandinig natin ang pangalang Hiel. Hindi man siya po very popular sa banal na kasulatan. In fact, ito lang po yung talata na binasa natin sa 1 Kings chapter 16, verse 34, ang nagpapahayag patungkol kay Hiel. Wala tayong mababasa maliban sa talatang ito na patungkol sa taong ito. And so, this will tell us na napaka kaunti o ito lang po yung pinaka makukuha nating information about this man. However, pagamat isang talata lang po ito, natin po pagpupulay-pulayan, ito po ay very important, very significant because it teaches us about God, how God dealt with sin. So, kikilalanin natin si Hiel with just this verse. Verse 34. Again, it tells us na pinatayo po niya ang pundasyon ng Jericho, and on the process,
Pinatayo niya na ang pinto ng Jericho, but both of his son, panganay na si Abiram at ang bunso niyang si Sigog ay namatay. Now, let's talk about, yan lang po ang input na makukuha po natin about Hiel. So, banal na kasulatan. Now, ano po ba ang kanyang kasalanan? Ang kasalanan na gawa po ni Hiel ay ang pagpapatayo po niya ng Jericho. Now, you may ask, ano ang mali sa pagpapatayo niya ng Jericho? Ano ang kasalanan? Para ipatayo, anong kasalanan na gawa niya na ito ay kanyang ipatayo? Maybe, all of us ang pamilya sa story ng Fall of Jericho. Ito po ang kauna-unahang pong syudad na sinakop po ng Israel. Pagkatapos po nilang palayain ng Diyos sa Egypt, which is the first city that they conquered, at ang lahat ng ginto, pilak, mamahaling bato, etc. ay lahat ng ito ay ibinigay sa Panginoon bilang unang city po na na-conquer. And how they conquered Jericho, makikita natin very clear na it's really God ang siyang sumakop sa Jericho. Dahil kakaiba ito, kung kakausap tayo ng mga sundalo, well experienced sa pakikipagdigma, sa pag-strategize, paano makipagdigma, ito na yung masasabing na asan ang sense at all. Imagine, ang utos ng Diyos sa kanila, for 7 days, umikot sa paligid ng wall of Jericho. So, who will dare na gawin ito? Imagine yourself, kasama ka marching doon sa wall of Jericho, simple-simple, hulugan ka lang ng bato, tsugi ka na. Pero ginawa ito ng mga ng Israel as obedience to God and faith in God. And then, noong kapitong araw, 7 beses silang umikot sa wall of Jericho, at nung tinunog ang trumpeta, ang instruments nila, lahat ng wall of Jericho ay gumuho. This is how they conquered Jericho, and very clear na ito ay kamay ng makapangyarihang Diyos. So, anong kasalanan to build Jericho? Sapagkat ang Jericho is a wicked city. Kung maalala po ninyo, in your reading, nagpadala si Joshua ng 2 spy, and then nalaman po through these spies, through Rahab, the prostitute, ay ang Jericho ay balot ng takot dahil nabalitaan nila ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. But yung takot po ng hari ng Jericho ay hindi po nagdala sa kanya sa pag-surrender sa Lord, bagkus what he did ay inutusan niya ang kanyang mga sundalo para hulihin yung spies na ito. So hindi po sila nagsisi, hindi po sila nagsuko sa Diyos, bagkus sila ay patuloy na nag-resist sa kapangyarihan ng Diyos. And yung binasa po natin na ito, again we read na ito po ay sa kapanahunan ni King Ahab, na isa po sa pinaka-wicked na naging hari po ng Israel. Kung maalala po ninyo, binasa po natin ito noong last Sunday. And let me read again. 1 Kings chapter 16 verse 30, unang hari kabanatang 16, 30, masama ang ginawa niya sa paningin, referring to Ahab, sa paningin ng Panginoon, higit pa sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Again, sa panahon po ni Haring Ahab, napaigting ang pagsamba kay Baal at kay Asherah. Pinatayuan po ni Ahab ng templo si Baal, and then si Asherah. Ang kanya pong asawa na si Jezebel ay devoted na mananamba ni Jezebel. And so, sa panahon po ni King Ahab ay talagang naging idolatrous ang bayan ng Israel sa pamumuno ni Haring Ahab, na nagdala po ng sumpa, galit ng Diyos sa Israel.
Ang bansa po nating Pilipinas, no, ay kinikilalang religious nation among many nations. Ikukumpara tayo sa maraming bansa, higit tayong religyoso. Again, sa mata ng tao, sa mata ng mundo. Pero sa mata kaya ng Diyos, no, ay religyoso tayong kalugod-lugod sa Kanya. O ang bansang Pilipinas ay idolatros o mananamba sa Diyos-Diyosan, sa mata ng Diyos ay kasuklam-suklam. Sinasabi ng mga naniniwala, no, na hindi naman masama ang mga imahe na hinahandugan ng pananalangin dahil hindi naman daw ito pagsamba. Ito naman daw ay nakakatulong para mapatatag ang pananampalataya sa Diyos dahil nagiging tagapagpaalala sa tao na may Diyos. No, madalas ginagawang halimbawa yung sino sa inyo dito na may picture ng kanyang pamilya sa wallet. Sinasabi, parang ganyan lang yan, no? Kapag may picture ka sa wallet ng iyong asawa, naaalala mo siya ng asawa mo, so ay, hindi ako mambababae, hindi ako titingin sa iba. So, nakakatulong daw itong mga images, no, to remind us of God. Pero hindi po ganito ang nais ng Diyos, no, para siya alalahanin, para siya maalala. This is not how God wants to be known, to be remembered. Kung maalala po ninyo, no, let me read Exodus chapter 32, nung si Moses po ay nagtagal po, no, sa pakikipag-niig sa Diyos, at ang Israel, no, ay nailip sa paghihintay sa Kanya, what they did. Ano pong ginawa po nila? In Exodus chapter 32, verses 1 to 4. Ito po yung napaka-popular po na kaganapan sa banal na kasulatan. Nang sila po, no, ay gumawa po, no, ng kanila pong imahe ng Diyos na sinasamba nila, no, imahe po ng guya o tinatawag po na golden cup. Exodus chapter 32, verses 1 to 4. 32, 1 to 4. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin ninyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin ninyo sa akin." Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." So it seems, no, na ang kanila pong ginawang imahe, no, ay representing the God, no, na nagpalaya sa kanila from Egypt. So, then, no, gumawa sila ng sumisimbolo sa Diyos na nagpalaya sa kanila sa Egypt. Pero hindi ito kinalugdan ng Diyos. No? Hindi ito kinalugdan ng Diyos sapagkat hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Mayroon pong mga mananamba na sincero, pero hindi kalooban ni Lord ang kanilang ginagawa. Hindi naayon sa gusto niya. Again, ano po ang sabi ng utos ng Panginoon? Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Kahit pa nga, no, ang gagawin natin is, no, representing the true God, no, of the Bible. No, again, no, what they did, no, sabi nila, itong Diyos na ito ang nagpalaya sa atin, no, sa Egypt. Pero hindi ito kinalugdan ng Diyos. In Romans chapter 1, no, maraming beses ko rin po itong binasa po sa inyo, but let me just read it again. In Romans 1, 18 to 23, ang ating po tinitignan, no, anong kasalanan po ni Hiel na pinatayo po niya ang pundasyon, ang gate ng Jericho. As we go along, we will understand. Romans chapter 1, verses 18 to 23. Roma, kabanatang 1, 18, 2 hanggang 23. Ipinapahayag ng Diyos mula sa langit
ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastanganan na ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang may dadahilan. Verse 21. At kahit alam nilang may Diyos, no, so hindi po ito mga atheist, no, hindi po ito mga hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Diyos, at kilala ang Diyos, alam ang Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila pero lumilitaw na sila'y mga mangmang sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may 4 na paa at mga hayop na nagsisigapang. Ayaw ni Lord, no, na sasambahin siya sa pamamagitan po, no, ng paglikha ng imahe to represent Him. Kahit pa to represent Him. Ayaw ni Lord, and so ayaw ni Lord. Kung maalala po ninyo, no, si Lord ang nag-utos kay Moses, no, na gumawa ng bronze snake, no, sa Numbers chapter 20. At kung sino man, no, ang napaklaw ng ahas at kapag tumingin sa bronze snake na ito, ay hindi mamamatay. And later on, no, sa katauhan po ni Hezekiah, ni Haring Hezekiah, winasak po niya itong bronze snake na ang Diyos mismo ang nag-utos kay Moses. Why? Bakit po niya winasak? At si Hezekiah po ay isa po sa mga naging mabuting hari po ng Israel. Tungayan po natin ang 2 Kings chapter 18 verses 1 to 4. 2 Kings 18, 1 to 4. Makikita natin, no, na really kahit pa ang intensyon natin, no, ay para sa Diyos, pero kung hindi ito kalooban ng Diyos, hindi ito kalulugdan ng Diyos. In 2 Kings 18 verse 1 to 4, naging hari ng Huda, anak ni Ahaz, na si Hezekiah, ng 3 taon ng paghahari ng anak ni Ela, na si Hosea sa Israel. Si Hezekiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang ina niya na si Abiha na anak ni Zacarias, matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Verse 4, ipinatanggal niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, ipinadurog ang mga alaalang bato, at ipinagiba ang mga posteng simbolo ng Diyos ang si Asherah. No, remember, isa po ito sa tinayo ni Ahab. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moses. Bakit? No? Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moses, ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na ni Hostan ang tansong ahas. Tingnan nyo, no? So si Lord nag-utos kay Moses na gumawa ng bronze snake. At nung sinasamba na ng Israel, no, ang bronze snake, pinawasak ito ni Hezekiah at kinalugdan siya ng Diyos. Ayaw talaga ni Lord, no, ng worshiping Him through an image. No, I listen over and over again, no, sa theologian ng mga Roman Catholic, no, kapag nakinig kayo sa kanila, they sounds right, no. Si Lord gumagawa ng symbol, cherubim, Ark of the Covenant, temple. These are symbols. No? These are yung Ark of the Covenant symbolizing God's presence. But we cannot say in the Bible that they are worshiping those things. And so, no, kahit itong bronze snake na pinagawa ng Diyos kay Moses, ay winasak po ni Hezekiah for the reason how they begin to worship the bronze snake. At yan ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Think about po, no, yung mga alagad ng Panginoong Jesus. No, nung umakyat si Jesus sa langit, no,
After 40 days na nagpakita dito, nagpahayag ng kaharian ng Diyos, umakyat siya sa langit. No, hindi naman gumawa ang mga alagad ng mga monumento ni Jesus. No, to remind the people na here is Jesus. Pero tignan nyo sa panahon na maging sa panahon natin, no, yung mga icon, mga legend, no, merong makikita ninyo, no, merong imahe po si Bruce Lee, no, somewhere in, I forgot kung anong state sa Amerika. Si Jose Rizal, you can go, no, sa mga lugar na pinuntahan po niya, meron pong monumento ni Rizal. No? At, so bakit hindi naisip ng mga alagad, nagawan din nila si Jesus ng image, no? Dahil nakita naman nila si Jesus, no? For 3.5 years they were taught by Jesus, so hindi sila magkakamali, no? Ng figura, no? Laki, taas, kulay, buhok, etc. No? And magandang to remind, no, na one day na si Jesus ay talagang sadyang naglakad sa buhay na ito. Pero bakit din nila ginawa? Because they understand na ayaw ng Lord ng ganitong paraan ng pag-aalala, ganitong paraan ng magsamba. And we can observe, no, kung babasahin po natin ang Lumang Tipan, with all the symbols, no, Ark of the Covenant, Temple, no, yung mga gamit na ginagamit sa Temple, lahat yun, no, ay merong sukat, merong kulay, merong kung ano ang gamit. Sino nagbigay ng instruction? Si Lord. Hindi yun ideya ng sino mang, ng mga architecture ng panahon na yon, hindi yun ideya ng sarili nilang design. God Himself gave it. No? God Himself gave it because He wants, no, na i-represent siya the way He wants to be represent. Pero tignan niyo ang mundo. Paano nire-represent ang Diyos? Halimbawa na lang ang Panginoon. Merong maputi, merong maitim, merong maskulado, merong payat, merong patangkad, merong maliit, etc. etc. Isa pa nga, ginawa pa nga model ng sigarilyo. Nakita kayo ng Jesus na nakamotor ko, and then sa baba, iba-ibang brand ng sigarilyo. Hindi talaga gusto ni Lord, no, ang pagsamba sa Kanya through representing Him by any image. Kahit man ito ay nakakatulong sa tao, kahit man ito ay parang, no, it makes feel good, ayaw ni Lord, ayaw ni Lord. So ito po ang kasalanan po, no, ni Hiel. Tinayo po niya ang pinagbawal ni Lord na itayo. So yun po ang kasalanan niya, no? So what is Hiel sin? Pinagbawal na ni Lord ipatayo ito. Pero si Hiel, no, again, sa pangunguna ni Haring Ahab, ay ginawa niya ito. Tunghayan natin ang Joshua chapter 6, verse 26. Joshua 6:26. Joshua chapter 6, verse 26. Nang panahong iyon, binalaan ni Josue ang mga Israelita, isusumpa ng Panginoon sino mang maghangad na itayo ulit ang lungsod ng Jericho. Yan yung sabi ko niya, mamamatay ang panganay na anak ng sino mang magtayo ng pundasyon. At anong nangyari sa panganay po ni Hiel nung tinayo po niya yung pundasyon sa Jericho? Namatay. O ang sino mang gagawa ng mga pintuan nito. At anong nangyari sa bunsong anak ni Hiel nung tinayo po niya ang pintuan ng Jericho? Namatay. Yung sinasabi po nila na ginagawain daw ito, kultura daw nila ito, no? Kapag nagtatayo po sila ng struktura, ay may naghahandog po sila ng anak, naghahandog po sila ng tao. Hindi po yun ang dahilan kung bakit namatay po ang panganay at bunso ni Hiel, kundi dahil sinuway niya ang Diyos. We can see, no, sinasabi na yung fall ng wall of Jericho at yung kaganapang ito ng ating text na binabasa, ang pagitan daw nito ay 700 years. So, yung fall of Jericho, 700 years ago nangyari.
Okay? Ito binabasa natin na nangyari po sa kay Hiel sa kanya pong panganay at sa kanya pong bunso. Ano pong makikita po natin dito, no? Ano man ang mangyari, no, sa kasalukuyan, ano man ang nangyayari, ano man gaano man kahabang panahon ang lumipas, ang masama sa mata ng Diyos ay masama pa rin sa Kanya. So hindi niya sabi, hindi, no, sa panahon natin, laging yan ang mga argumento ngayon, hindi na relevant ang, no, libong taon na turo ni Jesus sa ating panahon. Hindi na relevant ang Old Testament ng Diyos ng Old Testament, no, na 6,000 years ago sa ating panahon. So here, no, so for example, 700 years niyang pinagbawal, 700 years ago, no, na pinagbawal ni Lord, ginawa ni Hiel. Ano sabi niya? Mamamatay ang panganay ng sino mang magtatayo ng pundasyon dito. Sino mang magtatayo ng pintuan nito, mamamatay ang bunso. At nangyari po kay Hiel. So how the Lord dealt with Hiel? Namatay ang panganay at bunso niyang anak. Can you imagine? Panganay at bunso. Sa panahon natin, we cannot deny na pasama ng pasama ang tao. Ang masama noon ay tila tanggap na ngayon. Hindi na masama sa panahon natin. Ginagamit pa si Lord na kesyo, si Lord ay love, God is love, no? And He loves you just as you are. So you don't need, no, He loves you just as you are, exactly as you are. So you don't need to be changed. Yan po hindi totoo. Can you say amen? Yes, nung minahal tayo ni Lord, no, kung sino tayo, but lahat ng nakaranas ng pagmamahal ng Lord, we can see in the Bible very, very, very crystal clear. Lahat ng nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, sila ay nakaranas ng pagbabago. Walang nanatiling just as you are. They were changed by the love of God. Hindi tayo matatapos to mention all these people. Peter, James, John, Matthew, Paul, Mary Magdalene, Nicodemus, Zacchaeus, Onesimus, the born blind man, and so on, so on, so on. No? Pero mayroong mga huwad doon. At nakita natin they are huwad. Remember si Simon the Sorcerer, nagpabaptize pa siya. Pero he was not really born again or not born again. Sabi ni Jesus sa John chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. So it cannot be. Yes, He loved us, just as we are. No, ang sabi ng Bible, minahal niya tayo nung tayo pa yung makasalanan. Pero lahat ng nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, no, ay nagmahal sa Diyos at nakaranas ng pagbabago ng buhay. So we have to be careful. Bilang mga mananampalataya, hindi po tayo lalong nagiging makamundo, kundi tayo po'y nagiging all the more makalangit. We cannot deny, no, na tila parang ang church, imbis ang church ang maka-influence sa mundo, ang mundo nakaka-influence sa church. We cannot deny it, no? Na nasa church na ang rakrakan, nasa church na ang, no, pwede nang sabi nga minsan, kahit ang mga pastor ngayon, no, dati talagang barong o slacks, ngayon, baka-jeans na, then may mga tattoo na, no, okay lang yun, yung nabot again na may tattoo na dahil wala na yung bura-bura. Pero can you imagine, no, isang araw, pagdating ko dito, may tattoo ako dito, tapos ang tattoo naman, trust in the Lord. I used to hear this, no, sa DCAS noon, hindi na nakapakinig ng panalangin. No? Isang American senator, pero I failed no, na word for word ko ay ilagay, pero doon sa panalangin niya, at umiiyak siya. No? Patawarin mo kaming bansa, no, kaming bansang Amerika. No, sa panalangin niya, may tinagalog ko na lang, no, meron siyang nabanggit doon na, no, yung pananamit na daring
no, tinanggap na namin as passion statement. Maging sa panahon natin, di ba? No, kapag daring ka, kahit daring ka, ano yan eh? Passion statement yan eh. No? Meron akong nakikita sa Facebook na ina-argumento niya. No? Walang masama sa pagpapakita ko ng aking cleavage. No? Basta I feel good. No? Ang green jokes, nasa prime time, no? Para sa marami, tinanggap na entertainment lang naman yan. No? Diba? Sa unood tayo, prime time pa, ha? Kung saan gising ang mga bata. Pero maririnig natin ang mga green jokes, no? Mga bastos na pagbibiro. Yan ang argumento, entertainment lang yan. No big deal. Huwag seryosohin. Pero tingnan natin kung anong epekto sa marami. Ang pagpapa-abort ng bata ay choice na. Ang pagsusugal, libangan na. To be against same-sex marriage ay hindi na makatao. Yan ang ngayon, no? Kaya daw nanalo si Biden, no? Kasi si Trump ay hindi siya makatao. No? Ayaw niya ng LGBTQ. Tao ang mga tao, ang mga LGBTQ. Bakit ayaw niya sa LGBTQ? They are also human. No? Kung merong pinakamakatao ang Diyos, kanya siya namin. But He hates evil. No, sa Amerika, no, tinanggal na ang prayer. No? Sa Amerika, tinanggal na ang Ten Commandments, no, sa mga public places ng Amerika. Age 18, ang bata malaya na, wala nang magagawa ang magulang. And see America, no, founded by Christians presidents. Pero lahat na ng kasamaan, sukdulang kasamaan, no, na pinapangarap ng marami, na pag nasa Amerika ka ay magaling ka, no, etc. Minsan naisip ko, salamat na rin din natuloy si AJ sa Amerika. Siguro kung natuloy si AJ sa Amerika, no, lalagi magpapadala sa akin ng video, teach me how to go. She might be influenced ng mundo ng Amerika. Okay, let me end. Medyo mahaba na ako. Again, no, here we see God hates sins, and He did the sinner. And so, let's hate sin, love good, love God. Tayo ko yung dalangin. Panginoon, marami kong salamat muli, Panginoon, sa hindi pong mga salita na nagpapaalala sa amin na kayo ay Diyos na namumuhi sa masama. Bagamat ang aming pong panahon ay tila ang masama ay tinatanggap na, at ang pagtanggap ay tinitingnan na pagiging makatao, na ang pagtanggap sa masama noon ay pagiging considerable, pagiging humble, pagiging pasensyoso. At ang mga nananatiling tumatayo laban sa masama ay inconsiderate, unpopular, plastic, hindi totoo. Lord, salamat Panginoon for reminding us na kung ano mabuti sa inyo ay mananatiling mabuti. Kaya tulungan niyo po kami as we live in this life, Panginoon, na ang mabuti ay masama na at ang masama ay mabuti. Tulungan niyo po kami na mamuhay sa gitna ng mundo ito, na namumuhay sa inyo pong kalooban. Tulungan niyo kami patuloy, Lord, na kabuhian ang masama at ibigin ang mabuti. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung paano kami mamumuhay, Panginoon, sa gitna ng masama, Panginoon. Lord, we are your people, Panginoon, na inari mong ganap, pinatawad mo sa aming mga kasalanan, at inakay sa iyong katwiran, sa iyong kalooban.
And yes, Lord, sa iyong kalooban, sa iyong katwiran, sa aming pagsunod sa inyo, ay maaari kami kaumuhian ng mundong ito, hindi tanggapin ng mundong ito. At bakit nga ba, Panginoon, kami tatanggapin ng mundong ito, Panginoon? Gayong hindi naman kami mga taga-mundo, kundi kami mga taga-langit, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo kami sa araw-araw ng buhay namin na kamuhian ng masama at ibigin ng mabuti. And help us also, Lord, lalo-lalo na sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na through our lives, Panginoon, ay kami maging asin at ilaw sa kanila, Panginoon, at mag-akay po sa kanila sa tungo sa iyo upang sila man, Panginoon, ay lumakad sa iyong katwiran, sa iyong kalooban. Salamat po ng marami, pinapuli ka namin nalakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa ating pong pagkakaloob, inaayahan ko po ng batay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Sabi po sa Matthew 13:47-50, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang lambat na inihahagi sa dagat at nakahuli na sa sari-saring isda. Na mapuno ang lambat, nila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ng mabubuting isda. Tinatapon naman ang mga isda hindi napapakinabangan. Gayon din, hindi gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid. At ihahagis ang masasama sa naglalagabgab na apoy. At doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Amen. Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Naman Diyos na lang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkataon na kami ay makabahagi sa iyong tubasan. Lord, maraming salamat po sa kalakasan, sa pag-iingat, sa kapayapaan, sa kagalakan, Panginoon, na aming nararanasan na nabubuhat sa iyo, Panginoon. Tunay, Lord, na ito'y walang kapantay na halaga, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, dahil patuloy naming nararanasan ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong kasapatan sa amin. Kaya marapat lamang na ito ay iyong ibalik sa iyo, Panginoon, na may papupuri at may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen na amen. Praise the Lord. Sige po, awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panginoong Diyos, sa inyong awa, sa inyong habag, sa inyong kapulihan, ayahan yung tunay, Panginoon, ng bawat isa na narito ay tumanggap, Panginoon, ng inyong pagpapala. Gaya ng iyong pagpangako, kapag inuna ng katwiran ng iyong kalooban, ang lahat ng bagay ay iyong pagdadagdag sa amin. For the honor and praise of your name. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, our Father, and the communion and fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. 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 Great evening. God bless us all.